Hello guys, Solar Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy, para sa inyong lahat. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. I hope na makuha mo ang energy guys. Okay, false person. Earth Signs, Virgo, Capricorn, Taurus. Wow. Okay guys, so kung makikita mo dito, ang sinasabi ng Barasir dito na kung sino man itong nanloloko sa'yo, or kung sino man itong binabalakan na traidorin ka, sa araw na ito ay makikita mo, 'di ba? Or pwedeng kung dati ay hindi mo maramdaman yung mga totoo at fake sa paligid mo, especially sa usaping pera, sa araw na ito, makikita mo, mararamdaman mo, sobrang visible ngayon. Parang yung third eye mo ay sobrang active sa araw na ito na makikita mo kung sino ang mga totoo at hindi totoo sa harap at sa likod mo. Okay? Nakikita ko sir dito, if ever man na maraming beses kang naloko sa usaping pera, na scam, or sa relationship, sa araw na ito, makikita mo yung clarity, makikita mo yung solusyon para hindi ka na ma-scam, makikita mo yung clarity, makikita mo kung ano yung pwede mong magawa para hindi na maulit itong mga nangyayari sa'yo. Or yung panluloko, scamming, or kung ano pa man yan. Okay, Four of Pentacles. Wow. So, may sinasabi ang baraha mo dito. Mag-iingat ka. If ever ang dami mong savings ngayon, okay, ito yung doon sa mga savings, bangko, or sa kung saan pa man na savings nyo, mag-iingat kayo. Dahil posibleng may isang tao na gustong nakawin kung ano yung savings mo, or kung nasaan yung tinatago mong pera. So, sa araw na ito, sinasabi ng Barasir dito na if ever man may gustong manghiram sa'yo ng pera, may gustong parang gustong makipaglapit sa'yo, kailangan mong iwasan ng taong ito. Okay? Sa araw lang na ito, kung sino man siya. Okay, 3 cards. Ooh. So, ito ay para sa future mo. Sa mga susunod na araw. Ang 3 cards na to ay nagsasabi na napipredict mo na. Parang nararamdaman mo to eh. Nararamdaman mo, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, na malapit mo nang makuha kung ano yung balanse sa usaping pera. Na matagal mo nang pinagpipray, matagal mo nang minamanifest. Etong Two of Wands, pwedeng may offer sa yung dalawang klase ng trabaho. May pinag-iisipan kang buksan na negosyo, pwedeng dalawa siya. And sinasabi ng baraha dito na kung ano man daw ito na papasukin natin, or kung ano man daw ito na sisimulan natin, or kung ano man ito na gagawin natin, ay magdadala to ng sobra-sobrang swerte sa usaping pera. Magkakamal ka ng limpak-limpak na salapi. So if it's a business, pwedeng yung business mo ay biglang mag-boom and biglang maging successful ka. Or kung ito man ay trabaho, pwedeng ma-promote ka agad. Or pwedeng tumaas agad yung sweldo mo. Okay. So yun, it's a double confirmation. Nako. Ingat-ingat kayo guys. Mag-ingat kayo sa araw na ito dahil posibleng yun, dalawang tao, siguro babae o lalaki, mapa-relationship man siya or trabaho or kung ano man yan, ingat kayo dahil pwede siyang maging dahilan ng pag-aaway, pwede kanyang ipahamak, 'di ba? Backstabbing or kung ano pa man. Okay, Six of Pentacles and King of Swords. So, kung makikita mo dito, ang focus niyo ngayon sa araw na ito is yung makahanap kayo ng mga taong pwedeng makatulong sa inyo. Makahanap kayo ng balanse sa usaping pera. Yun ang nakikita natin na
gusto mong i-manifest or yun yung focus mo eh. Ang focus mo is makapag-ipon ng pera. Ang focus mo is may makuha ka na isang tao na pwedeng makatulong sa'yo sa usaping financial. Kaso lang mag-iingat kayo dito. Kasi it's either fire sign you are Sagittarius or air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Be careful kasi pwedeng sila ay maging cause ng downfall mo ng the tower. Pwede ka nilang ipahamak sa usaping pera. Pwede ka din nilang ipahamak sa usaping relationship. Okay, 4 of Cups. Oh, so, kung makikita mo dito, naghihintay talaga yung iba. Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Naghihintay kayo ng balance. Naghihintay kayo kung kailan magiging maayos ang takbo ng financial. Naghihintay kayo kung kailan babalik yung mga perang nawala sa inyo, yung trabaho, or negosyo man yan. And sinasabi ng barahan na to na huwag tayong gagawa ng isang desisyon na pwede nating pagsisihan, lalo na kung tungkol ito sa pagbabago. So, if gusto mong magbago ng sitwasyon, maghanap ka ng ibang trabaho, pero if ever may trabaho ka na sa ngayon, kailangan mong timbangin ang sitwasyon bago ka gumawa ng hakbang na umalis. Kasi sinasabi ng baraha sa'yo dito, pwede kang magsisi. Okay? So, yung Wheel of Fortune, sinasabi dito na posible yung mga pagbabago. Deserve mo naman yung magbago yung sitwasyon, lalo na sa financial. Deserve mong makita kung sino ang totoo at ano ang totoo sa paligid mo. Okay, 7 of Wands. Protect yourself, guys. Oh, diba? So, nakikita ko sa'yo dito, kailangan mong proteksyonan ng sarili mo laban sa mga abusadong tao. Diba? Parang sinasabi na may mga obligations na pwedeng ilagay sa balikat mo nang wala kang alam, na hindi ka aware. So, if ever isa kang panganay, bunso, or ikaw lang yung may trabaho sa pamilya, or ikaw yung may kakayahan na makapag-provide ng pangailangan ng pamilya, mag-iingat ka dahil posibleng may kapamilya ka na ilalagay sa balikat mo kung ano talaga, ilalagay nila sa balikat mo kung ano yung dapat na obligasyon nila sa buhay. So, mag-iingat ka. Sa araw na ito, marirealize mo din sa buhay mo na, sa sarili mo na, ang dami-dami ko palang mga obligasyon sa buhay na hindi ko naman obligasyon. Parang ganon. So, 10 of Wands, nakikita ko sa'yo dito, overworking, multitasking, may nag-aaral, nagtatrabaho, may asawa, may nag-aaral, nagtatrabaho, parang ganon. So, hindi ka masyadong parang wala kang masyadong oras sa ibang bagay kasi ang focus mo ngayon it's either relationship or pwedeng paghahanap buhay. Okay? Thank you guys. See you again. Bye!